nag-hemorrhage ang country. Pati yung PhilHealth nga, na hindi sa gobyerno, contribution natin yan, kasi kung magpa-hospital ka, noon yung may pambayad ka, depende sa category, yung rates mo. Kung ibang iyo, dividido ka talaga na full o paglabas mo, wala ka ng bayaran. Yun ang noon, yung 16 billion na nilipat nila. That is the most dangerous at dapat utang inestapa yan. Government malverse the money of the people. Ginamit mo yung pera ng and even Congress cannot do that. Trust fund yun eh. Galing inyo yun, pati akin. Contribution yun natin para pag nagkasakit ka ng cancer, uterus, may pang-opera ka. Ang ating PhilHealth funds natin lahat was about 8.9 billion 89 billion. Of that 89 billion, 27 na lang nawala. 27 na lang ang natira. Paano yan? Hindi man maano ng karir. Ang atin is, bakit nila pinakialaman? Mr. President, if you see that this really may estafa case, na yan, ang problema ganito, if we're going to file a case sa court, but the justice system, the court is a government. No, the court ang pumapasok ang Supreme Court. Kana hihintuan mo na sila eh. Huwag mong pakialaman yan, kaya hindi yan inyo. Ako, piskal ako. Ang alam mong, nervous nila yung pera eh. Ang naiwan kasi 29 billion lang. Out of the 89, 29 na lang. Saan ang pera namin? Sabi daw, binalik pagsataan, Mayor. Ano, ibalik mo, wala mong pera. Maghiram nga ng pera eh. Ang gobyerno na ito, walang project. Wala kang nakikita ng project. Maintenance na lang. Kasi ayuda, akap, ayuda. Tupad. Yun, naubos doon. Naubos ni Romualdez kasi Romualdez, congressman lang, pero left and right ang pamigay niya. May tag 5 mil kayo ngayon. Kita ko sa TV ito ulit. Pera natin. Sus Mario Joseph Ginoo Romualdez. Nangawa ka naman sana sa amin. Yung 89. Ang Maharlika Fund, ang target nila sa ito ang 250 billion. Kinuna nila ang GSIS ng 62.5 billion. Yan, pera rin ng mga taga-gobyerno yang empleyado. Kami sa namin. Sa mga trabahante yan, mag-housing loan ka, ito, kinuha, binigay para ayuda. Ang mga membro na ito, hindi na makaloon, enrollment ng mga bata, mahirapan sila nito kasi magkakaroon ito ng anomaly sa flow ng ang SESS
kinuha rin 62 billion. Private rin yan. Para sa mga empleyado, LBP 62 billion. DBP 62 billion. Kaya iyang sa sundalo, pati ang retirement nila patayan. Given all these predicaments, sir, you have the legal basis on the issues of one. O kaya, meron Are na there legal remedies in your mind to help this? meron na. Lahat ito, the example yung PhilHealth na binara sila, yun yan. Hindi man nila pera ito lahat. Ito ang problema ngayon. Gastusin nila ito, naiwan what is left from the original na ano nila. Kagaya nitong PhilHealth, 89 billion. Ang naiwan ay 29 billion na lang. So, kung walang pera, anong gawin nila? Maghiram. But they juggle Foreign those balloon. money. Wala na silang majagul dyan. Ano ba jagul-jagul? Tignan mo, bakit ang majagul? They transferred it, di ba, from private to government. Hindi na ito, hindi na kailangan i-jagul. Nandiyan na sa kanilang kamay. Ano pa jagulin nila yan? They would spend it, ayuda. Hindi na may jagul mo yung ayuda. Will you initiate the filing of charges? Will you initiate the filing of charges? Or will you make a move to stop the government from taking... Meron, it is, tignan natin ang resulta sa Supreme Court, yung sa PhilHealth ngayon. So, para magkaroon tayo ng predicate of how to go about. They fear that you will call for a mass movement in Davao City given the situation from the PhilHealth to the Quadcom and Tignan ko lang. extrajudicial killings. Kung Mass mobilization of people power for that. ang alam ko man, sinong pupunta lang doon, ikaw, pati ako, bakit ka man Lumala ka, sir, no? alam ko man ang walang pupunta doon. Why? Magmas movement ako, tayong dalawa lang. Sir, ano sila, sir, na nawala na daw kung the magic of the 30 crowd? Magic, wala na. Matagal na yung walang magic. Sinabi ko, retired na ako. But when you say that, Hindi ko na, I do not need to be on the front